Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, kaya naalaala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Sinabi niya, Abram, yamang pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y ipinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, Ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang matuwid. At sumagot si Abram, Ibinabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan ni Sarai si Agar, kaya't ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungo sa Shur. Tinanong siya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel. At idinugtong pa, ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di magluluwat, ikay magsusupling, ngalang itatawag sa kanya'y Ismael. Dininig ng Panginoon iyong mga daing, ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Nagsilang nga si Agar ng isang lalaki, at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag tayo lang ang naghahanap ng solusyon sa ating mga problema, madalas ang solusyon natin ay nagpapalala pa sa ating kalagayan. Namroblema si Sarai na asawa ni Abraham. Si Abraham ay 85 taon na at wala pa siyang anak. Ang solusyon niya ay gamitin ang kaugalian noong panahon. Maaring ibigay ng isang babae ang kanyang sariling alipin upang anakan ng kanyang asawa. Ibinigay nga niya si Agar at ito'y sinipingan ni Abraham. Nabuntis si Agar. Successful ang ginawa ni Sarai. Pero hindi. Nagbago si Sarai. Noong nakita niya na nagdadalang tao na siya, mula sa kanyang among si Abram, naging mayabang si Agar. Minatanan niya si Sarai. Nagalit si Sarai at pinagmalupitan siya. Hindi na ito matiis ni Agar, kaya tumakas siya sa disyerto. Walang taong mabubuhay na mag-isa sa disyerto.
Sa pagtakas ni Agar, para na siyang nagpapakamatay. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon. Pinayuhan siya na bumalik na lang kay Sarai. Hindi siya pababayaan ng Panginoon kasi nagdadalang tao siya ng isang galing kay Abram. Magiging dakila din ang lahi na manggagaling sa anak niya. Pero ang lahing ito ay magiging palaban. Magiging kaaway sila ng lahat. Ito nga ang mga Ismaelita. Ang anak ni Agar ay si Ismael, sapagkat dininig ng Diyos ang kanyang daing. Ang solusyon ni Agar ay isang makataong solusyon. Hindi siya makapag-antay sa solusyon ng Diyos. Sa totoo lang, nung sabihin ng anghel na bumisita kay Abraham isang araw na siya mismo ay manganganak, napatawa pa siya. Hindi siya makapaniwala na sa katandaan niya, makapanganak pa siya. Kulang si Sarai ng patience na antayin ang pagkilos ng Diyos at kulang din siya ng pananampalataya. Isa pang leksyon na makukuha natin dito ay tungkol naman kay Agar. Nung nalaman niya na buntis na siya, naging mayabang siya. Minatanan niya si Sarai. Nangyayari din ito sa atin. Kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos, minamata natin ang iba. Minamata natin sila kasi tayo ay matalino. Kasi tayo ang panalo. Kasi tayo ay yumaman o kaya nanalo sa eleksyon. Sa halip na maging mapagpasalamat tayo sa Diyos, nagiging mayabang pa tayo. Kahit na ganito kasama ang nangyari kay Agar, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi winawaksi ng Diyos ang kanyang binibiyayaan. Binigyan pa rin siya ng malaking lahi. Maraming salamat o Diyos sa maraming aral na mapupulot namin mula sa banal na kasulatan. Hindi mo kami pinababayaan na matuto sa karanasan ng iba upang mapaayos ang aming buhay at pag-uugali. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.